Para po sa mga masusugid nating taga-subaybay, ang update po ng chapters ay kada linggo lamang. Sana po ay maintindihan nyo ako, at kung okay na ay simulan na natin ang istorya. Ang nakaraan. Nakuha ng ani Jungwon ang isang marble sa pamamagitan ng pagpatay at ipinakita niya ito sa leader ng Corpse Blood Valley at siya ay pumasa sa unang pagsubok. Biglang may sinabi ang leader at may ibinato siya kay Jungwon. Sabi pa nito na ang number ni Jungwon ay 63 at sinalo naman agad ng ating bida ang ibinigay nito. Tinignan niya ang mga marble habang may dugo-dugo pa sa kanyang mga daliri. Sinabi ng Corpse Blood Valley leader na mayroong mga number na nakasulat sa mga marble at itong mga number ngayon ay magsisilbing kanilang mga pangalan sa lugar na ito, kaya't marapat lang niyang tandaan ito ng mabuti. At naintindihan naman agad ito ni Jungwon. At meron pang pahabol na ibinigay ang leader. Sa mga kamay ni Jungwon ay hawak niya ang marble at sa kaliwa niya ay ang isang silver na plaque na sumisimbolo at nagpapatunay na siya ang kauna-unahang nakapasa sa pagsubok. Ipinapatago naman ito sa kanya at dapat na hindi niya ito mawala. Inilagay naman agad ito ni Jungwon sa kanyang damit at sinasabing naintindihan niya ang lahat. Pinalapit naman si Jungwon ng isang guard at sinabihan siya na magpahinga na muna at sumunod naman agad si Jungwon. Napapaisip naman ang leader ng Corpse Blood Valley na ang batang ito ay galing sa Orthodox household at nagtataka siya kung bakit pinapunta ng association leader ang bata sa lugar na ito. At ang akala pa niya ay baka gusto lang nito na iharas ang bata bago niya patayin. Kaya't kinwestiyon niya ang association leader kung alam ba niyang magiging ganito si Jungwon. At patuloy pa din ang kanyang pagtataka at hindi siya makapaniwala na ang batang ito ay galing sa Orthodox household na kung saan mga normal lang at mababang klase lang ang nandoroon. At excited naman ang leader kung ano pa ang kayang gawin ni Jungwon sa mga susunod na pagsubok. Habang nagtataka na lang si Jungwon na hawak-hawak ang silver na plaque, at napapaisip sa sarili na nakuha na nga niya ang first place at kung kinakailangang pa nga niyang mabuhay habang nakikipagkompetensya sa lahat ng mga nandirito, na kung saan sa lugar na ito na marami ang hindi nakakaligtas. Kaya't nag-focus na lang si Jungwon dahil ang mga susunod na mga labanan nila dito, sa palagay niya ay mas lalong magiging madugo. Sa kabilang banda, makikita naman ang isang lalaki na tinamaan sa kanyang mukha at nasasaktan ito dahil sa sipa ng isa pang lalaki. Tumilapon siya sa tubig at punong-puno ng dugo ang kanyang mukha, at sa likuran naman nila ay mas madami ding mga tao ang nag-aaway para makakuha ng marbles, at napaka-brutal na nga ng kanilang mga ginagawa. Tumakbo naman ang isang lalaki at hinahabol siya ng mga tao dahil sinabi nila na nasa kanya ang isang marble. At nang biglang hindi niya namalayan na may nakahawak na sa kanyang ulo at napatingin na lang siya dito. Itinulak siya ng kalbo papunta sa bato na nakausli sa tubig at tumalsik na nga ang mga dugo nito dahil sa pagkakabagsak niya. Nabigla naman ang mga humahabol dito at nakita nila ang kanyang kamay na may kinuha mula dito. At yun na nga nakuha ng kalbo ang marble na galing sa lalaki at sinabi pa niya na kung gusto nilang mamatay ay lumapit sila sa kanya at subukan itong agawin. Habang pinagmamasdan ng mga guard ang mga nangyayari, ay napasabi na sila na sa wakas ay mayroong ding mga may silbi ang nagpakita habang naglalakad naman ito papunta sa kanila. Napansin naman ng mga guard ang tattoo ng lalaking ito at dahil dito nagawa nila ito ng hinuha na galing siya sa Scarlet Death Valley. Ito ay isa sa 3 mga kilalang dalamay ng Heaven Earth Association, at mayroon lamang silang 30 mga member, ngunit lahat sila ay napakalalakas. Habang sila ay nag-uusap, mayroon din namang nagpakita ng kapangyarihan sa gawing kaliwa nila, at nakita nila na pinatalsik ng taong ito ang 3 pang mga lalaki. Makikitang ito ay isang babae na nambabato ng mga bato sa kanila na nagdudulot ng pagdurugo ng mga mukha nila. Sinabi naman ng guard na ang teknik na ito ay ang MOA House Serial Murder at sila ay dating parte ng 4 greatest assassin organizations at di kalaunan ay tinigil nila ang kanilang mga pagpatay ng tao at umanib sa Heaven Earth Association. Napansin din naman ng mga guard ang isa pang malaking lalaki at sinabi kung siya ba ay galing sa Bikyum sect at sila ay kilala sa kanilang mga hand-to-hand combat techniques.
At mas lalo pang na-impress ang mga guard dahil ang inner energy nito ay nakablock. At sa haba ng pag-uusap ng mga guard ay meron din silang napansin na iba pang taong may talento na dapat pa nilang subaybayan. Habang naglalakad ang kalbo, ay napapasabi na lang ito na mga mahihina lang ang nandirito at wala namang pakialam si Jungwon dito. At arogante namang tinawag ni Kalbo si Jungwon at napatingin na lang ang ating bida dito. Sinabi ni Kalbo na kung akala ni Jungwon na mangunguna pa siya sa susunod na pagsubok ay hindi ito mangyayari dahil papatayin siya nito sa sarili niyang mga kamay mismo at tinititigan lang naman siya ni Jungwon. Biglang napangiti si Jungwon sa kanyang mga naririnig sa Kalbo at para bang mas lalo siyang ginaganahan. Sa sumunod na pangyayari ay sunod-sunod naman na pumasa ang mga kalahok at dito makikita ang babae na naghahagis ng mga bato. Sumunod ang isa pang lalaki na may hawak na marble sa kanyang mga kamay. At nang mas tumagal pa ang pagsubok ay mas marami ng tao ang pumapasa at nagtitipon sila sa gitna ng stage. Papaubos na nga ang sinendihang insenso ng Corpse Blood Valley leader at patuloy pa din ang pag-a-announce niya ng mga nakapasa. Sa gitna naman ng kaguluhan na nangyayari ay makikita si Mokyuchon na nakatalikod at may hinahanap pa din sa tubig. Nagpapanik na ito ng sobra-sobra at kinakailangan na niyang makakita ng marble sa lalong madaling panahon dahil kakaunti na lang ang oras na natitira. At napaisip ito kung pwede bang magmakaawa na lang siya at ito ay hostage lamang. Ngunit hindi pa niya natatapos ang iniisip niyang ito ay nakita niya ang isang tao na pinutulan ang ulo, hawak-hawak ang isang marble. At sa pagkabigla ni Yochon, ito ay ginawa ng guard. At sinabi pa nito na dapat walang magtatanong sa kanila kaya't ito ang sinapit niya. Nagugulat naman at natatakot si Yochon dahil sa napakabrutal na pangyayari at siya mismo ang nakakita nito ngayon. Napapaisip ang mga tao kung ano ang nangyayari doon at sinabi ng isa na mayroong taong kumuha ng marble sa baba na itinapon sa una pa lang at malalamang wala itong number na nakaukit. At habang nag-uusap silang dalawa, ay may napansin ang isang lalaki sa kanyang gawing kaliwa. Napansin niya si Jungwon at sinabing ito ang tao kamakailan lang, at tama siya ito nga ang taong pumunit sa lalamunan ng isang lalaki, at napasabi na nga ang isa kung ano ang kanyang ginagawa dito. At sinimulan naman ni Jungwon na sabihin ang kanyang ritual, "Let heaven on earth be in its correct and natural state. The cycles of the moon and the sun mark the seasons and times. Upkeep the balance of K. The sun and the moon come together with Ki as the divine beings and spirits come together, the minds and souls, swift decree, ritual of attachment." At nang matapos na siya ay humihigop ito ng mga dark energy galing sa mga namatay na katawan ng mga tao. Napapasabi naman siya sa kanyang sarili na ang ritual of attachment ay hindi kinakailangan ng inner energy at alam niyang magagamit niya sa mga oras na ito. Nararamdaman naman niya na pumapasok ito sa kanyang katawan. Ang mga death energy ng mga patay na katawan na nakahilata, at ang mga ito ay nagiging isa, at hindi naman makapaniwala si Jungwon na mas marami pa ang makukuha niya ngayon kaysa sa Moksword Manor. At naghahangad naman ng mas marami pa si Jungwon. Kaya't magpatayan pa sila para mas marami pa siyang makuhang death energy. Ang natitirang oras na lang ay 1 minuto at mamamatay na ang pagkakasindi sa insenso. Naiinis naman na si Yochon dahil wala pa siyang nakukuha. Pero sa ngayon ay iba na ang kanyang ginawa, makikitang meron siyang sinusuntok at nagkandadugo-dugo ang kanyang mga kamao. Pinatungan niya ang isang lalaki at pinagsusuntok ang mukha nito, at pinagsusuntok pa niya hanggang sa ito ay hindi na makalaban. Hindi naman na mapipigilan si Yochon at nagsisitalsikan na rin sa kanyang mukha ang mga dugo habang sumisigaw. At namatay na nga ang taong kanyang pinagsusuntok, at ngayon ay akma na niyang kukunin ang marble sa kamay nito. Nanginginig-ginig pa ang mga kamay ni Yochon, habang hinahawakan niya ang marble at napapasabi siya na sa wakas ay nakuha na niya din ito. Habang tinitignan ang marble sa kanyang kamay, ay bigla namang natapos na ang oras, at tumigil na ang pagkakasindi ng insenso. Kaya't nagulat at nabigla na lang si Yochon dito. Sa tabi ng insenso ay lumapit naman na agad ang leader ng Corpse Blood Valley. At nagsimula itong mag-announce na ang pagsubok ngayon ay tapos na.
Inutusan naman ng leader ang mga guards na patayin ang lahat ng hindi nakapasa sa pagsubok na nagdulot ng pangangamba sa lahat ng mga kasali. At sinimulan naman na agad ng mga gwardya ang pagpatay sa mga ito, kaya't nagugulat si Yochon at hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Gulong-gulo na ang isipan ni Yochon habang siya ay nasa gitna ng ilog at tila ba ito ay nagkukulay pula na dahil sa mga dugo ng mga taong pinatay at humihingi ng tulong. At bigla din namang natulala si Yochon nang may nakita siyang taong papalapit sa kanya. Nasa harapan na nga niya ngayon ang isang guard na may hawak na espada at punong-puno ng dugo, kaya't kinakabahan na lang ito. Ubod pa din ang kaba ni Yochon at wala siyang nagagawa sa sitwasyon ngayon. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay at nanginginig-nginig pa ito, dito ay hawak niya ang isang marble. Hinawakan ng guard ang kanyang balikat at sinabing siya ay nakapasa, ngunit wala pa ring imik si Yochon dito. Hanggang sa nilagpasan na siya nito, ay tulala pa din siya at wala pa ring nagagawa. Kasabay nito ay nanghina ang kanyang mga paa at bigla siyang napaupo sa tubig na para bang nabunutan ng tinik ang kanyang dibdib. Napapasabi na lang siya na sa wakas ay nakapasa din siya, habang nasa gitna ng mga patay na katawan na nakalutang sa tubig. Bigla naman niyang tinignan ang kanyang mga kamay na nanginginig. At habang hawak-hawak niya ang marble na duguan, ay kine-question niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawa. Mayroon din naman siyang narinig na nagsasalita at sinabi nito na mayroon na lamang 468 ang mga taong natitira. At sa kanyang estimate ay umaabot ito ng 60%, kaya't hindi na din masama ang resultang ito at pinuri niya ang lahat ng mga nakapasa sa pagsubok. At ngayon na natapos na sila sa unang pagsubok, ay sinabi ng Corpse Blood Valley leader na sisimulan na nila ang ikalawang yugto ng pagsubok. At sobrang kaba pa rin ni Yochon dahil hindi niya alam kung ano ang mga mangyayari at kung makakaligtas pa ba siya.